Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Long Chen. Kabanata 27. Sa pagtingin sa siyam na pulang tuldok sa pahina ng pagtatago ng hayop, si Long Chen ay nahuhulog sa isang malalim na pagmumuni. Ang siyam na tuldok na ito ay walang kaunting pattern. Walang mga paliwanag, ngunit sa pagkakataong ito, maingat na sinuri ni Long Chen ang mga ito at nalaman na talagang mayroong napakahinang linya na nag-uugnay sa kanila. Ang mga ito ay dapat na siyam na acupuncture point. Kinailangan silang tingnan ni Long Chen ng mahabang panahon bago makarating sa ganitong conclusion. Sa isip ni Long Chen ay isang mapa ng hindi mabilang na mga meridian, at pagkatapos lamang bumaba sa bawat isa sa kanila ay nakagawa siya ng ganoong conclusion. Maaaring isipin ng ibang tao ang tungkol dito hanggang sa mamatay sila bago malaman ito. Ipasok ang liyaw, sumanib sa huwaiming, sumugod sa kuchi, sumali sa laugang, isa. Tahimik na ibinulong ni Long Chen ang mga pangalan ng siyam na puntos habang sinusundan niya ang kanilang meridian path. Huminto siya, hindi ito kamao o palm technique, ngunit isang sandata na battle skill. Napakahusay na pamamaraan. Pinag-aralan ito ni Long Chen at nalaman na kapag damaloy ang chi sa siyam na lugar na ito, parang may bumukal na ilog. Matapos dumaan sa siyam na likaw, siguradong nakakakilabot sa sukdulan kapag pinakawalan. Siguradong nakakuha siya ng kayamanan sa pagkakataong ito, at kahit na hindi alam ni Long Chen kung anong klase yon, tiyak na hindi ito mababa. Sa ilalim ng kanyang paghihimok, ang chi ng kanyang dantian ay damaloy palabas patungo sa liyaw point. Ngunit nang subukan niyang hikayatin ang kanyang espiritual na enerhiya sa pangalawang punto ng acupuncture, nalaman niyang hindi na niya nagawang magpatuloy. Pagkatapos ng maikling paghinto, naunawaan ni Long Chen na ang pamamaraang ito ay dapat na may napakataas na pangangailangan sa mga tuntunin ng espiritual na enerhiya. Kung walang sapat na espiritual na enerhiya, imposibleng gamitin ito. Ibinigay ang espiritual na enerhiya ng kanyang dantian, sinimulan niyang gamitin ang kanyang Feng Fu Star. Gaya ng inaasahan niya, ang kanyang Feng Fu Star ay napuno ng higit na kapangyarihan kaysa sa kanyang dantian. Ngunit nang dumating siya sa ika-4 na punto ng acupuncture, nagsimula siyang mag-stall. Kahit anong pilit niya, hindi niya naabot ang ika-6 na punto. Hindi ako naniniwala na hindi ko magagawa ito. Itinikom ni Long Chen ang kanyang panga at nagpadala ng isang strand ng espiritual na enerhiya mula sa kanyang Feng Fu Star sa mga bagyo ng kanyang dantian. Agad na naglabas ng ligaw na enerhiya ang mga bagyo. Kinokontrol ang enerhiya na yon, mabilis siyang umunlad. Ang pang-6, ika-7, ang ika-8, kalokohan. Biglang huminto si Long Chen at nagmamadaling naalala ang kanyang espiritual na enerhiya. Gamit ang kanyang divine sense, sinuri niya ang kanyang meridian. Nagulat siya nang makitang ang kanyang mga meridian ay nagsisimula ng masira mula sa nakakatakot na enerhiya na iyon. At nagsimulang lumitaw ang mga luha. Kung si Long Chen ay isang hakbang na huli sa pag-alala sa kanyang espiritual na enerhiya, ang kanyang mga meridian ay ganap na sumabog. Kung talagang sumabog ang mga meridian, mangangailangan ito ng napakahabang panahon para makabawi. Tumutulo ang pawis sa likod niya dahil sa takot. Crap, hindi ako makapag-training dito sa ngayon. Maaari lamang sumuko si Long Chen sa pagsasanay ng Split the Heavens. Ang paglunok ng meridian na Reshiang-Til, mabilis niyang naibalik ang kanyang bahagyang nasirang meridian. Tumayo si Long Chen at lumabas. Pagbukas ng pinto, huminga siya ng malalim ng sariwang hangin, nakabawi sa kanyang pagod sa patuloy na pagsasanay. Sa oras na ito, ang araw ay nagsimulang sumikat sa silangan. Nagtanong si Long Chen para kay Bauer. Ang kanilang ari-arian ay ganap na maayos. Maayos din si Wild at kumakain hanggang sa mabusog siya araw-araw. Hinayaan nitong makapagpahinga si Long Chen. Nagpalit siya ng damit at naghanda na pumunta sa Alchemist Guild para humingi ng tulong kay Grandmaster Yun Chi. Ngunit medyo kinakabahan si Long Chen.
Nakatuon ang mga ordinaryong alchemist sa paglilinang ng kill flame at hindi hinati ang kanilang atensyon sa battle skills. Ito ay upang ituon ang lahat ng lakas at pagsisikap ng isang tao, upang ang isa ay makapaglakbay pa sa landas ng tableta. Ang mga alchemist ay karaniwang ganap na mayabang at walang pakialam sa pag-abala sa martial cultivation. Iyon din ang ipinaalala ni Grandmaster Yun Chi kay Long Chen ng araw na yon. Ngunit si Long Chen ay may sariling mga iniisip sa paksa. Matagal na siyang binubuli, at kung walang malakas na martial strength, hindi siya ligtas. Anuman ang katayuan o posisyon, ang lahat ay wala kay Long Chen. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, ang mga bagay na yon ay kasing mahina ng isang piraso ng papel. Hindi alam ni Long Chen kung ano ang magiging reaksyon ni Grandmaster Yun Chi kapag nakita niya siya. Long Chen. Nakalakad na si Long Chen ng ilang blok sa kanyang kaba nang biglang umalingaw-ngaw ang mainit na sigaw. Paglingon niya, nakita niya ang isang karwahe na huminto sa di kalayuan. Binuksan ang takip ay isang dalaga na masayang tumingin kay Long Chen. Ito ay ang imperial na prinsesa na si Chu Yao. Chu Yao. Hindi napigilan ni Long Chen na matakot nang makita si Chu Yao. Ngunit sa ilang kadahilanan, pagkatapos ng ilang sandali ng pagtingin sa kanya, nawala ang karamihan sa kanyang pagkabalisa. Tumingin si Chu Yao sa paligid. Nang makitang walang tao sa paligid dahil sa napakaaga, sumenyas siya. Bilisan mo, pasok ka. Hindi inaasahan ni Long Chen na aanyayahan siya ni Chu Yao na sumalo sa isang karwahe. Nang makita ang kanyang matingkad na ngiti, bahagyang tumalon ang puso ni Long Chen at tumalon siya sa karwahe. Ang loob ng karwahe ay napakalawak. Maliban sa kama, mayroon din itong tea table na may mga nakalatag na kumot. Nagkataon lang na makita kita dito. Paano kung samahan mo ako sa Sunset Mountain? Ang magandang tingin ni Chu Yao kay Long Chen ay puno ng kagalakan, isang ganap na kabaligtaran sa kanyang orihinal na walang awa at tuso noong una niya itong mahuli. Sa napakagandang babae na nag-imbita sa akin, natatakot akong tamaan ako ng makalangit na kidlat kapag tumanggi ako, natatawang sabi ni Long Chen. Namula ang kaakit-akit na mukha ni Chu Yao, sa loob ng palasyo, marami siyang alituntunin at paghihigpit na dapat niyang sundin. Talagang natutuwa siya sa walang pag-aalala at walang harang na paraan ng pagsasalita ni Long Chen. Dahan-daang umalis ang karwahe sa lungsod patungo sa Sunset Mountain. Chu Yao, bakit ka pupunta sa Sunset Mountain? Tanong ni Long Chen. Ako, gusto ko lang makipaglaro. Sa ilang kadahilanan, ang mukha ni Chu Yao ay naging sobrang pula, na nakalilito kay Long Chen. Hindi naman kita ilalayo sa isang importanteng bagay, di ba? Pagsisiyasat ni Chu Yao. Ako, lumabas lang ako para mamasyal. Para sa akin na sumabay sa iyong karwahe at lumabas para magsaya ay perpekto, ngumiti si Long Chen. Okay lang ba ang kapatid mo? Sorry talaga sa nangyari last time. Medyo nahihiya pa rin si Long Chen sa nangyari sa ikapitong prinsipe. Magaling siya, ang pagtatakot sa kanya ng kaunti ay mabuti rin, ito ay magpapanatili sa kanya ng mas mahusay na pag-uugali, natatawang sabi ni Chu Yao. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa paanan ng Sunset Mountain. Bumaba si Chu Yao at inutusan ang kanyang bodyguard na ibalik ang karwahe. Samahan mo ako, gusto ko talaga ang mga tanawin sa paligid. Itinuro ni Chu Yao ang maliit na daanan sa harapan nila. Noong bata pa ako, madalas akong pumunta dito para umakyat sa bundok na ito. Ngunit mula nang pumasok ang aking ama sa pag-iisa, hindi pa ako nagkaroon ng ganoong pagkakataon. Bakas sa mukha niya ang nakakaawang bakas ng kalungkutan nang sabihin niya ito. Hindi napigilan ni Long Chen na mapabuntong hininga. Hindi mahalaga kung saan ka ipinanganak, palaging maraming nais. Long Chen, anong problema? Tanong ni Chu Yao nang makita niyang parang moody si Long Chen. Nag-init ang kanyang puso dahil sa pag-aalala ni Chu Yao. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kahit isang beses lang niya nakilala si Chu Yao, nakaramdam pa rin siya ng masalimuot na emosyon nang makita siya.
Marahil, nag-ugat ito sa hindi niya alam kung siya ay isang kaaway. Ngunit binigyan niya siya ng isang mapagkakatiwalaang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Medyo nagkaroon ako ng problema kamakailan. Ako ay umaasa na linangin ang isang mas mataas na grado na battle skill. Kung gusto mong linangin ang battle skills, puntahan mo lang ako. Hindi man lang ako maniningil ng tuition fee, biro ni Chuyao, na nagningning ang kanyang mga mata. Sanay na ako sa 30 uri ng battle skills. Sabi nila, peak talent daw ako. Marunong sa 30 battle skills. At pagkatapos ay gumagamit lamang ng isang pag-atake sa parehong paraan ng paulit-ulit. Hindi mapigilan ni Long Chen na medyo mag-alinlangan. Hoy, anong klaseng itsura yan? Nagdududa ka sa akin? Isang bakas ng galit ang lumitaw sa mukha ni Chuyao. Hindi ako nagdududa sa iyo. Hindi ako naniniwala, biro ni Long Chen. Bastos ka, tingnan mo. Sa isang cute na sigaw, nagpadala ng palad si Chuyao kay Long Chen. Mahika, dama po ang palad ni Chuyao sa tiyan ni Long Chen. Kahit na hindi siya gumamit ng anumang espiritual na enerhiya, ang puwersa sa likod nito ay hindi maliit. Nang dama po ito sa kanyang katawan ay nagpakawala pa rin ito ng malakas na putok. Ikaw, bakit hindi ka umiwas? Hindi niya inaasahan na dadalhin lang niya ang suntok. Kung umiwas ako, hindi mo ako sinaktan. Nakakainip yun, natatawang sabi ni Long Chen. Kahit na nakahiwalay ang kamay sa kanya na may patong na damit, nakaramdam pa rin siya ng kakaibang pakiramdam mula rito. Long Chen, nang makita niya ang diretsyong ngiti nito, nakaramdam siya ng init. Talagang marahan niyang inihiga ang kanyang ulo sa dibdib ni Long Chen. Agad na nanigas ang katawan ni Long Chen. Anong klaseng sitwasyon ito? Hindi nang ahas si Long Chen na gumalaw ng 1 pulgada, naging tuod ng kahoy. Biglang uminit ang mukha ni Chuyao, at nang makita ang kanyang kinakabahang ekspresyon, ngumiti siya. Masama kang tao, noon kapag nag-aaway ka, para kang tigre na naglalabas ng mga pangil. Bakit naging kuting ka na ngayon? Agad na nakaramdam ng awkward si Long Chen at iniba ang usapan. Chuyao, ayaw kitang tratuhin na parang estranghero. Talagang nararamdaman ko na kailangan mong matuto ng ilang mas mataas na grade na battle skills. Namula ang mukha ni Chuyao, at blanko siyang tumitig kay Long Chen. Kung ayaw niyang tratuhin siya bilang isang estranghero, ano ang gusto niyang tratuhin siya bilang? Malinaw na hindi niya naiintindihan ang kahulugan ni Long Chen. Ngunit bilang tugon sa kaseryosohan ni Long Chen, determinado rin si Chuyao. Hindi ako nagbibiro. Sanay talaga ako sa maraming battle skills. Tingnan mo, tuldok. Iniabot niya ang isang kamay at isang nakakapasong hangin ang lumabas. Isang bahagyang pulang ilaw ang lumitaw sa kanyang kamay. Ipinadala niya ang kanyang palad sa isang puno na mahigit 1 talampakan ang kapal at nanginginig ito. Lumilipad ang mga dahon. Nang tanggalin niya ang kanyang palad, isang malabong handprint ang makikita rito. Nakita mo, ito ay isang mataas na mortal class battle skill, Flame Cloud Palm. Paano ito? Takot ka ba? Natuwa si Chuyao sa gulat na ekspresyon ni Long Chen. Talagang nabigla si Long Chen. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay maaari pa ring ituring na isang battle skill. Kahit na walang battle skill, madaling matamba ni Long Chen ang gayong puno sa isang suntok. Aha, talagang masarap tingnan, mabilis na sagot ni Long Chen. Ang mga galaw ni Chuyao ay napakalikido at makinis, na talagang kasiya siyang tingnan. Mukhang hindi naintindihan ni Chuyao ang ibang kahulugan niya at naisip niya na ang ibig niyang sabihin ay ginulat siya nito. Matyaga niyang ipinaliwanag kay Long Chen ang mga pangunahing punto ng kanyang pag-atake. Ngunit nang marinig ni Long Chen ang kanyang paliwanag kung paano gamitin ang Flame Cloud Palm, talagang nabigla si Long Chen. Batay sa kanyang sinabi, kung gayon sa teorya, ito ay malinaw na isang napakalakas na pamamaraan ng palad. Hayaan mo akong subukan ito. Mabilis ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Chuyao. Bahagyang ngumiti si Long Chen.
Ang battle skills ay isang paraan lamang para magamit ang espiritual na enerhiya. Sa pamamagitan ng superposisyon sa loob ng mga meridian, maaari silang maglabas ng malakas na lakas, iyon lang. Si Long Chen ay pamilyar na hanggat maaari sa mga meridian ng kanyang katawan, kaya't ang marinig niya itong minsan ay sapat na para sa kanya. Ang espiritual na enerhiya ng kanyang dantian ay umikot at isang siksik na nagniningas na enerhiya ang lumabas. Sumigaw si Long Chen at nagpadala ng palad na bumagsak pasulong. Boom! Isang malaking puno na mangangailangan ng maraming tao na magbalot dito ay naputol, ang korona nito ay sumisipol habang ito ay nahulog. Ang malaking puno ay bumagsak sa lupa, nagpapadala ng dumi na lumilipad. Si Chu Yao ay nakatitig sa kawalan, ito ba talaga ang kapareho ng flame cloud palm sa kanya? Ang lugar kung saan nabali ang puno ay ganap na nasunog, isang tiyak na marka ng flame cloud palm. Tumango si Long Chen sa loob. Talagang karapat-dapat itong maging isang mataas na mortal class battle skill. Ang kapangyarihan nito ay napakahusay. Ngunit nang makita si Chu Yao sa tabi niya na puno ng pagkabigla, nang inig ang puso ni Long Chen at hinawakan niya ang kamay ni Chu Yao. Chu Yao, hayaan mong suriin ko ang iyong katawan. Nang biglang hinawakan ni Long Chen ang kanyang payat na kamay, nanginginig ang magandang katawan ni Chu Yao at lumitaw ang dalawang pulang batik sa kanyang pisngi. Bahagyang gulat ang bumalatay sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Palihim niyang sinulyapan si Long Chen at napagtanto niyang medyo naguguluhan siya. Nang tumingin si Long Chen sa mukha ni Chu Yao, pansamantala niyang nakalimutan ang kanyang ginagawa. Siya ay tulad ng isang namumulaklak na bulaklak na may mga mata na parang kumikislap na alahas. At imposibleng hindi maantig sa kanyang kagandahan. Ubo, lalong namula si Chu Yao nang tumingin lang si Long Chen sa kanya ng nakakaloko. Ngunit sa loob ng kanyang magagandang mata ay naroon din ang kaligayahan. Sa pag-ubo, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin muli kay Long Chen. Tanging ang banayad na init na ipinadala mula sa kanyang kamay ang patuloy na nagpainit sa kanyang puso. Huminga ng malalim, kinalma ni Long Chen ang sarili. Siya ay may isang hangin ng pagiging masyadong mataas upang maabot. At gayunpaman, isa ring sumasalungat na banayad na lambot ng isang babae. Ang Chu Yao na mayabang na nakahuli sa kanya sa isang lambat at ang kasalukuyang magiliw at mahiyaing Chu Yao ay ganap na naiiba. Pinipigilan ang kanyang pusong tumatalon, ginamit ni Long Chen ang kanyang espiritual na lakas para sundan ang mga meridian na nasa kamay ni Chu Yao at dahan-daang pumasok sa kanyang dantian. Sa totoo lang, sa lakas ni Long Chen, sa ganoong kalapit, lubos na posible para sa kanya na suriin si Chu Yao nang hindi ito hinahawakan. Ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugan na si Chu Yao ay talagang hubad sa harap ni Long Chen. Marahil ay hindi ganoon kalaban ni Long Chen, ngunit natakot siya na pagkatapos, muli niya itong mahuli sa loob ng lambat. Ang espiritual na lakas ni Long Chen ay malumanay na pumasok sa kanyang dantian. Ngunit nang makita niya ang nangyayari, kahit sa kanyang pagpipigil sa sarili, hindi niya maiwasang maging pangit ang kanyang ekspresyon. Ano ito? Naalarma si Chu Yao sa kanyang madilim na tingin. Ang galit ni Long Chen ay dahil sa katotohanan na siyam na uri ng dayuhang espiritual na enerhiya ang kasalukuyang nakalak at naayos sa loob ng kanyang dantian. Ang siyam na dayuhang espiritual na enerhiyang iyon ay parang siyam na saplang na itinanim sa isang matabang bukid, walang tigil nilang hinihigop ang espiritual na enerhiya ni Chu Yao. Naiwan lamang siya ng isang bahagi para sa kanyang sariling paggamit. Hindi nakakagulat na ang kanyang espiritual na enerhiya ay napakahina at hindi maayos. Kaya't siya ay katulad ni Long Chen at pinagkunan ng iba. Ang mas nakakagalit ay mayroong isang spirit root na naglabas ng isang siksik na chi. Bagamat hindi siya sigurado kung nasaang antas na siya, alam ni Long Chen na tiyak na siya ay isang bihirang henyo na nakikita lamang minsan sa 1,000 taon. Ang ganitong henyo ay nasayang ng ganito.
Ngunit hindi lamang nito mapuko ang layunin ng pagpatay ni Long Chen. Nalaman ni Long Chen na ang siyam na dayuhang espiritual na enerhiya na iyon ay sumusunod sa kanyang spirit root, at sa hinaharap, kapag siya ay nagpakasal at nawala ang kanyang pagkabirhen, ang espiritual na enerhiya na hinigop nila sa loob ng maraming taon ay tahimik na aagawin. Iyon ang pinaka-napupuot na bagay. Ang isang prinsesa ng henerasyong ito, isang kagandahan na maaaring magpabagsak sa mga lungsod, ay ginamit ng isang tao bilang isang piraso ng chess. Ito ay malinaw na resulta ng isang uri ng pamamaraan. At para kay Chu Yao, parang wala siyang alam tungkol dito. Hindi mapigilan ni Long Chen na makiramay sa magandang babaeng ito. Long Chen, anong nangyayari? Ang kanyang ekspresyon ay komplikado, at si Chu Yao ay medyo naalarma dito. Chu Yao, may tiwala ka ba sa akin? Saglit na nag-alinlangan si Long Chen bago taimtim na tinanong ito sa kanya. Nang makita ang kanyang napakaseryosong ugali, may naramdaman din si Chu Yao. Ngunit hindi siya nag-atubili. Nakatingin kay Long Chen sa mga mata, sinabi niya, ikaw ang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Uminit ang puso ni Long Chen. Ang iyong dantian ay binago ng iba. Ngunit ang ikinagulat ni Long Chen ay walang ganoong reaksyon si Chu Yao. Ang kawalan ng kakayahan ay lumitaw sa kanyang malungkot na mga mata. Mahika, nakatingin sa malayong mga taluktok ng bundok, marahang hinaplos ng kanyang mga kamay ng jade ang kanyang buhok na tinatangay ng hangin. She quietly said, kung sasabihin mo ng malakas ang sekretong ito, baka madamay ka sa mga tao mula sa pamilya ko. Hindi ka ba natatakot? Alam mo na, pwede bang sagutin mo muna ako? Tanong ni Chu Yao. Mapait na ngumiti si Long Chen. Dahil pinili nating magtiwala sa isa't isa, kung gayon kahit na mawala ang aking buhay, sulit ito. Tiwala, magtiwala, paulit-ulit na binulong ni Chu Yao ang salitang yon. Bigla niyang ibinagsak ang sarili sa dibdib ni Long Chen at nagsimulang umiyak ng malakas. Bumuhos ang kanyang mga luha na parang may nabasag na pilapil, parang gusto niyang maalis ang lahat ng kanyang hinaing. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakagandang babae sa kanyang mga bisig, si Long Chen ay walang kahit kititing na intensyon na maging kaakit-akit. Sa halip, ang kanyang puso ay napuno din ng isang uri ng pagluluksa. Si Long Chen ay mas masahol pa kaysa kay Chu Yao. Ang kanyang spirit root, spirit bone, at spirit blood ay ninakaw lahat. Kung hindi lang siya biglang sumanib sa kaluluwa ng Kill God, baka nasa dilim pa rin siya. Sa ilang mga punto, ang kanyang mga braso ay pumulupot sa kanyang payat na baywang at mahigpit na niyakap siya. Amoy ang bango ng kanyang buhok, para bang sila na ang huling dalawang tao sa mundo. Pagkatapos ng tuluyang pag-iyak, sa wakas ay tumigil si Chu Yao sa kanyang paghikbi. Basang-basa na ang dibdib ni Long Chen dahil sa kanyang mga luha. Biglang namula ang kanyang mukha, at mabilis siyang nakatakas sa yakap ni Long Chen. Siya ay tumalikod sa kanya, ngunit sa loob, siya ay puno ng parehong kaligayahan at pag-aatubili. Awkward na umubo si Long Chen at nagtanong, Chu Yao, kailan mo nalaman na pinakialaman ang dantian mo? Dahan-daang bumawi si Chu Yao at tumalikod upang tingnan siya. Noong ako ay bata pa at bago pumasok ang aking ama, ang emperador, sa pag-iisa, sinabi niya sa akin na ako ang henyo sa martial cultivation ng henerasyong ito at maaari pang ang umakyat sa kabila ng imperyo. Bago siya pumasok sa pag-iisa, ako ay lubos na hinikayat na linangin, at talagang nagsumikap ako sa simula. Ngunit nang mag-10 taong gulang na ako, biglang nagkasakit ang aking ina. Nagkasakit siya ng malubha, at bago pa natin maimbitahan si Grandmaster Yun Chi, umalis na siya sa mundong ito. Pagdating sa puntong ito ng kanyang kwento, unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Tila bumalik siya sa mga alaala niya noong panahong yon. Noon, bata pa kami ng little brother ko. Ngunit habang kami ay tumatanda, unti-unti naming nalaman ang tungkol sa panloob na pakikibaka ng palasyo. Napagtanto ko na ang pagkamatay ng aking ina ay tiyak na hindi aksidente.
Ngunit ang lahat ng ebidensya ay matagal nang nawala. Ako ay walang kapangyarihan. Pagkatapos, 5 taon na ang nakalilipas, ang aking cultivation base ay tumigil sa pag-unlad. Kahit anong pilit ko, hindi ko nagawang sumulong ng isang hakbang, at ang aking espiritual na enerhiya ay hamina at hamina. Sa oras na yon, napagtanto ko na ang kontrabida na pumatay sa aking ina ay sa wakas ay iniunat ang kanyang kamay sa akin at sa aking kapatid. Simula nung araw na yon, naging bossy at mayabang na kami ng kapatid ko. Nagsimula kaming gumawa ng matigas ang ulo, padalos-dalos na desisyon, at mula noon, parang bumalik sa normal ang lahat. Pakiramdam ni Long Chen ay walang magawa habang nakikinig sa kanyang kwento. Ang mga panloob na gawain ng palasyo ay mas malupit pa sa inaakala niya. Gumamit ka ng ganoong paraan para protektahan ka at ang iyong kapatid, bumantong hininga si Long Chen. Tumango si Chu Yao. Ang tanging pamilya na natitira ko ngayon ay ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Sana lang mabuhay siya, bagamat nakakainis ang pagkakaroon niya ng ganitong paraan, at least walang magbabanta sa kanya. Kaya dapat ay mas ligtas ito. Bagamat hindi ko alam kung ano ang ginawa nila sa aking dantian, alam kong natatakot sila na baka maging banta ako sa kanila, kaya't pinaghigpitan nila ang aking paglilinang. Kaya naman, hanggat wala akong pusong maglinang, walang sino man ang magkakaroon ng anumang plano laban sa isang mahinang babaeng tulad ko. Mabubuhay din kami ng kapatid ko nang walang pag-aalala. Bumantong hininga si Long Chen, sa kasamaang palad, minamaliit mo ang kalupitan ng iyong kaaway. Ang sinumang gumawa nito ay isang ganap na bastard. Panipi tuldok, saglit na nag-aalangan, nagpasya pa rin si Long Chen na sabihin kay Chu Yao ang sitwasyon sa loob ng kanyang dantian. Nang marinig niya ito, bumakas ang galit at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Namutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. Sinuportahan ni Long Chen si Chu Yao, sinabing, hindi mo kailangang mag-alala. Bigyan mo ako ng ilang oras, at maaari kong mabuksan ang selyo sa loob ng iyong katawan. Talaga, hindi makapaniwala si Chu Yao dito. Talaga, saad ni Long Chen. Sa ilang kadahilanan, nang tumingin si Chu Yao kay Long Chen, napuno siya ng tiwala. Ito ay isang uri ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Binigyan niya siya ng ganap na kaligtasan. Ang ganitong pakiramdam ay lubhang mahalaga at bihira sa loob ng palasyo na puno ng mga nakatagong pakana. Nang makitang wala siyang pag-aalinlangan o pag-aalinlangan sa kanya, bumantong hininga si Long Chen, na parang may isa pang pasanin na ipinatong sa kanyang mga balikat. O magandang Chu Yao, maaari mo bang ipakita muli ang ilan sa iyong mga kahangahangang kakayahan para sa akin? Hayaan mong mag-aral ng kaunti ang batang ito. Nalaman ni Long Chen na medyo naging depressed ang kapaligiran, kaya nagbiro siya ng kaunti. Scoundrel, halatang kinukutya mo ako, saway niya. Oh heavens no, napakatibay ng pundasyon mo. Kaya lang hindi makapaglabas ng sapat na puwersa ang iyong dantian. Ngunit huwag mag-alala, sa maikling panahon lang, tutulungan kitang lotesin ito, pag-aliw ni Long Chen. Nang husgahan niyang sinsero ang mga salita ni Long Chen ay muli siyang nagpakita ng mataas na mortal class battle skill Breaking Wind Feast. Maingat na sinuri siya ni Long Chen sa pagkakataong ito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay patuloy na hinihigop ng 9 na espiritual na enerhiya, na nag-iiwan sa kanya ng marahil 1/10 ng enerhiya. Ngunit kahit na may napakahinang enerhiya, ang pagpapakita ni Chu Yao ay ganap na perpekto ng walang kaunting enerhiyang nasayang. Napagtanto niya na ang kanyang kontrol sa espiritual na enerhiya ay umabot sa napakataas na antas. Higit na mas malaki ito kaysa sa mga eksperto sa blood condensation. Hindi man lang siya naging kuripot sa papuri nito sa kanya, dahilan para matuwa siya. Ang 9 na dayuhang espiritual na enerhiya ay talagang mga binhi ng espiritual na enerhiya. Matapos makuha ang kanyang espiritual na enerhiya sa loob ng maraming taon, sila ay naging napakalakas. Nadama ni Long Chen na kung sisirain lang niya ang mga ito,
ito ay masyadong aksayado. Ang ganoong uri ng malaking enerhiya ay sapat na upang bigyang daan si Chuyao na makapasok sa blood condensation realm, at ang kanyang cultivation base ay magpapatuloy sa pag-akyat pagkatapos. Matapos malaman ang Breaking Wind Feast, bigla siyang naglabas ng isang bote ng medicinal liquid. Ito ang face-changing liquid. Sa sandaling ilapat mo ito sa iyong mukha, mababago nito ang iyong hitsura sa loob ng 24 na oras. Napaka-convenient nito. Nagbuhos siya ng ilang patak at ipinahid sa mukha niya. Sa isang iglap lang, siya ay naging isang ganap na kakaibang tao. Ang kanyang mga kilay ay nagiging makapal at ang kanyang balat ay nagbabago ng lilam. Napabulala si Chuyao. Kung gayon sa hinaharap, maaari kong baguhin ang aking hitsura at lumabas para hanapin ka. Pagkatapos ay inilapat din niya ito sa kanyang mukha. Ang panggamot na likido ay naging isang manipis na layer sa ibabaw ng mukha na maaaring baguhin sa kalooban para sa isang sandali. Kapag wala ng mga pagbabagong ginawa dito, ito ay ganap na maayos sa loob lamang ng ilang paghinga. Pagtingin sa kanyang salamin at nakitang naging ordinaryo na ang kanyang mukha, hindi niya maiwasang tumalon sa tuwa. Hinayla ang braso ni Long Chen, masaya niyang sinabi, "Long Chen, maglakad tayo sa mga lansangan." Hindi ako pinayagang maglakad lang sa mga lansangan. Sa mga prinsesa, isa siya sa mga masungit na tipong yun, ngunit hindi pa rin siya lalayo. Karaniwang hindi siya maaaring kumilos tulad ng mga ordinaryong mahihirap na tao at pumunta lamang ayon sa gusto niya. Kaya, natural na hindi niya mabitawan ang pagkakataong ito na ibinigay sa kanya ni Long Chen. Mahigpit na hinawakan ni Chuyao ang kanyang braso. Kapag nakikita ang kanyang nasa sabik na paraan, isang kasinungalingan ang sabihing hindi natinag si Long Chen. Agad naman itong pumayag na sumama sa kanya. Ngunit pagkatapos sumang-ayon, nagsimulang magsisi si Long Chen. Malinong niyang minamaliit ang pagnanais ni Chuyao na mamasyal sa mga lansangan. Halos hinayla niya siya sa bawat maliit na eskinita sa loob ng kabisera. Gusto niyang makita ang lahat at anuman, at nag-shoot pa siya ng tanong pagkatapos ng tanong sa kanya. Masaya siyang naamoy lang ang pabango nito at naramdaman ang saya ng kamay nito na pumulupot sa braso niya. Ngunit bigla siyang huminto, dinala si Chuyao sa isang maliit na tindero sa gilid. Nagsimula si Long Chen ng isang pekeng pag-uusap sa vendor tungkol sa kanyang mga paninda, ngunit ang kanyang tingin ay lumiit sa ilang tao sa di kalayuan. Xia Changfeng, may humigit kumulang 7 o 8 tao sa grupong iyon, at kitang-kita ni Long Chen na kasama nila ang prinsipe ng Grand Xia na si Xia Changfeng. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Long Chen ay ang pamilyar na mukha sa tabi niya. Ang babaeng iyon ay napakapayat at patas, ngunit ang kanyang mukha ay palaging may bahagyang pagmamataas. Ito ang baliw na babaeng nakatagpo ni Long Chen sa Alchemist Guild. Bakit siya nandoon? At bakit parang pamilyar siya sa prinsipe ng Grand Xia? Hindi lang maisip ni Long Chen. Pumasok ang grupo nila sa isang mamahaling tea house nang mapansin niya sila. Ang isa sa mga taong iyon ay ang ika-4 na prinsipe. Binalaan ni Chuyao si Long Chen dahil nakita rin niya ang mga taong iyon. Ang ika-4 na prinsipe, siya raw ang pinakalaki na prinsipe. Hindi siya kailanman lumahok sa mga panloob na labanan ng mga prinsipe. Pero bakit kasama niya ang prinsipe ng Grand Xia? Nagbago na rin ang itsura niya, pero may marka ng singsing ang daliri niya na nakalimutan niyang itago. Karaniwan siyang nagsusuot ng dragon ring na may kakaibang pattern, kaya madali ko itong nakilala, sabi ni Chuyao. Bilang isang prinsesa, maaaring kailangan niyang kumilos ng mayabang araw-araw, ngunit napaka-perceptive din niya sa pang-araw-araw na gawin ng bawat prinsipe, kaya madali niyang nakita ang pagbabalat kayo ng ika-4 na prinsipe. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Long Chen. Bakit ang pang-4 na prinsipe ay magkaila? Gusto niyang pumasok at gamitin ang kanyang divine sense para palihim na mag-eavesdrop. Gayunpaman, ang pinto ay binantayan ng isang dosenang elite na tropa ng Grand Xia. Ang paggawa nito ay magiging napakahirap. Ito ay nasa kalagitnaan ng araw,
at ang pagsisikap na pumasok ay talagang imposible. Sumuko siya sa ideyang iyon. Chuyao, babalik ako at maghahanda ng ilang sangkap na lulutasin ang mga dayuhang espiritual na enerhiya sa iyong dantian. Sabi ni Long Chen. Sa kabila ng pag-aatubili na humiwalay, masunurin pa rin siyang tumango. Diretsong umuwi si Long Chen. Pagdaan niya sa gate, isang masayang sigaw ang umalingaw-ngaw. Kuya Long, si Wild ay isang maliit na higanti ngayon, at tuwang-tuwa siyang tumingin kay Long Chen. Ang kasalukuyang Wild ay naging mas masigla, at ang pinaka-nakalulugod kay Long Chen ay hindi na siya kasing payat gaya ng dati. Ang kanyang mga hubad na braso ay malinaw na mas malaki, at ang ilang hindi malinaw na mga ugat ay makikita sa ilalim ng balat. Haha, kumain ka na ba ng maayos, Wild? Tinapat ni Long Chen ang kanyang matibay na braso. Kuya Long, kumakain ako hanggang sa mabusog ako araw-araw. Pakiramdam ko ay naging napakalakas ko ngayon, kaya gusto kong makasama si Kuya Long para maprotektahan kita. Kumpiyansa na sinampal ni Wild ang kanyang dibdib, na naglalabas ng tunog na parang dumadagundong na tambol. Tumango si Long Chen at dinala si Wild sa sarili niyang silid. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang divine sense upang suriin ang katawan ni Wild. Ano? Sa kabila ng pagpapakain sa kanila sa lahat ng oras na ito at pagpapakain sa kanila ng labis, wala pa sa 10% ng mga selula ni Wild ang aktibo. At nang suriin niya ang kanyang 4 na meridian, napansin niyang medyo lumawak ang mga ito. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay may tila bakas ng espiritual na chi sa loob ng kanyang dantian. Natuto ka bang magtanim? Tanong ni Long Chen. Brother Long, ano ang paglilinang na ito? Tanong ni Wild na nanlalaki ang mga mata. Never mind. Hindi rin gusto ni Long Chen na ipaliwanag ang ganoong bagay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsusuri, napansin niyang nakamamatay pa rin ang dantian ni Wild, ngunit mayroon pa ring tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na chi ng mundo na dumadaloy sa kanyang dantian. Anong abnormal na konstitusyon? Kahit walang paglilinang, automatiko lang itong sumisipsip ng enerhiya sa sarili nitong. Panipi-tuldok, sumipsip si Long Chen ng malamig na hangin, ito ay isang bagay na hindi pa niya nakatagpo noon. Ang dantian ni Wild ay may hawak na isang malaking halaga ng espiritual na chi, na nangangahulugan na kapag ang kanyang katawan ay sapat na ang lakas, siya ay automatikong makaka-absorb ng espiritual na chi mula sa langit at lupa upang magamit. Kung malalaman ito ng ibang martial artists, siguradong mababaliw sila. Nangangahulugan ito na kahit natutulog o kumakain si Wild ay walang humpay pa rin siyang nagsasaka. Wild, tuturuan kita ng ilang simpleng pamamaraan ng paglilinang at kung paano gamitin ang chi ng dantian mo. Dahil sa kakaibang dantian ni Wild, nagpasya si Long Chen na huwag siyang turuan ng anumang kasanayan sa labanan. Si Wild ay mayroon lamang 4 na meridian, na nangangahulugan na hindi niya magagamit ang anumang battle skill sa ngayon. Kaya't itinuro lamang sa kanya ni Long Chen kung paano i-circulate ang kanyang espiritual na chi sa kanyang mga braso at binti, na unti-unting nadaragdagan ang kanilang lakas. Ngunit labis pa rin ang pagtataya ni Long Chen sa kakayahan ni Wild sa pag-unawa. Kahit na ang isang bagay na kasing simple ng paglink sa kanyang dantian ay nangangailangan ng 6 na oras ni Long Chen para magpaliwanag. Sa kabila ng namamagang lalamunan ni Long Chen, si Wild ay naguguluhan pa rin. Alam ni Long Chen na hindi siya maaaring magalit. Si Wild ay nakikinig sa kanya ng buong inosente, kaya ang kanyang tiyan na puno ng galit ay hindi pinakawalan. Okay, paano ito? Hanggang sa matutunan mo ito, gagawin kita hanggang kamatayan. Walang magawang bamantong hininga si Long Chen. I'm sorry Kuya Long, masyado lang akong tanga. Kaya kung gumugol ng buong buhay nang hindi naiisip ito. Malungkot na ipinilig ni Wild ang kanyang ulo. Wild tunay ay masyadong walang kakayahan, hindi niya nagawang isubsob ang sarili kahit bahagya sa loob ng kanyang dantian. Ni hindi niya mahanap kung nasaan ang kanyang dantian. Si Long Chen ay hindi gustong magbitiw sa kanyang sarili sa resultang ito.
Napakalakas ng pangangatawa ni Wild na nakakatakot. Kung mayroon siyang tulong ng kanyang espiritual na chi, ang kapangyarihan na maaari niyang pasabog ay talagang nakakatakot. Nadama ni Long Shen na ito ay napakasayang. Para siyang pulubi na may bundok na ginto, ngunit umaasa pa rin sa pagmamakaawa na makapasa sa bawat araw. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Long Shen. Inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Wild, sinabi niya, hayaan mo akong tulungan kang mahanap ang dantian mo. Ang kanyang espiritual na lakas ay bumuhos sa dantian ni Wild. Dahil lubos na nagtiwala si Wild kay Long Shen, wala ni Titing na pagtutol. Madaling pinagsama ni Long Shen ang kanyang espiritual na lakas sa dantian ni Wild. Higit pa rito, kahit na gustong lumaban ni Wild, hindi niya alam kung paano. Pero at least ngayon nahanap na ni Wild ang posisyon ng kanyang dantian. Ngayong nahanap mo na ang iyong dantian, ang susunod na hakbang ay ang paglubog dito. Isawsaw, gamitin ang iyong layunin na i-hook ang iyong sarili sa iyong dantian. Layunin, napabuntong hininga si Long Shen. Pero matyaga pa rin niyang kinokontrol ang kanyang init ng ulo. Ituon mo ang buong isip mo sa dantian mo. Oh, tapos ano? Subukan mong paikutin ito, clockwise o counterclockwise. Halos hindi makapagsalita si Long Shen. Hindi mahalaga, hanggat ito ay umiikot, ayos lang. Ngayong natagpuan na niya ang posisyon nito, dahan-daang sinubukan ni Wild na kontrolin ang kanyang dantian. Gayunpaman, para bang hindi kanya ang dantian at hindi niya ito magawang ilipat. Hindi ka masyadong nakatutok. Ipikit mo ang iyong mga mata at subukang muli. Sa wakas, sa ilalim ng magagandang inaasahan ni Long Shen, bahagyang gumalaw si dantian ni Wild. Bagamat ang paggawa nito ay hindi eksakto gamit ang kanyang dantian, hindi bababasa, natagpuan niya ito at binuksan ang landas. Bahagyang nakahinga si Long Shen. Mabuti, sa susunod ay gagamitin ko ang aking espiritual na lakas para gabayan ang chi ng iyong dantian sa isang ikot. Tandaan mo kung paano ko ito ginagawa. Pagkatapos sabihin ito, ang espiritual na lakas ni Long Shen ay kumalat sa dantian ni Wild. Nang maramdaman ni dantian ni Wild ang espiritual na lakas ni Long Shen, para itong na-provoke at agad itong sumabog. Ang orihinal na ganap na kalmado na si dantian kaagad ay parang isang bulkang sumasabog. Tulad ng mga galit na alon na sinusubukang lamunin ang kalangitan. Wild, kaya mo bang kontrolin ang dantian mo? Nagsimulang magdiwang si Long Shen, ngunit, hindi ko alam kung anong nangyari. Ganap na nabigla si Wild sa pag-aalsa ng espiritual na chi sa loob niya. Huwag kang matakot. Tandaan mo ang landas na aking tinatahak. Ayaw ni Long Shen na sabihin sa kanya ang posisyon ng bawat isa sa kanyang mga acupuncture point. Hindi na niya maalala ang mga ito, kaya nilaktawan niya iyon. Ang pagkakaroon ng maalala niya ang pakiramdam kung nasaan sila ay sapat na. Ginamit ni Long Shen ang kanyang espiritual na lakas para iguhit ang chi ni dantian ni Wild sa kanyang braso. Gusto ni Long Shen na dahan-dahan at iikot ito. Paano niya nahulaan na sa sandaling umabot ang chi ni Wild sa kanyang braso, naging parang ligaw na kabayo ito at tumanggi na kontrolin pa ni Long Shen. Ang ligaw na enerhiya ay lumabas. Naramdaman ni Wild ang isang malakas na kapangyarihan na dumaan sa kanyang braso, kaya't bigla siyang sumuntok. Mahika, boom! Ang buong bubong ay nayanig sa mga piraso. Sumabog ang usok at alikabok, na nagpapakita ng mabituing kalangitan sa itaas. Ang lakas ng loob, labis na naalarma si Long Shen. Ang lahat ng ito ay dulot lamang ng hangin mula sa kamao ni Wild, ngunit ito ay nakakatakot na. Kung may natama ng aktwal na kamao, hindi ba sila madudurog sa pool? Si Wild ay natulala din sa sarili niyang kapangyarihan. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong lakas. Muling sinuri ni Long Shen ang dantian ni Wild at nalaman na ang espiritual na chi sa loob ay halos lahat ay naubos na. Wild, bumalik ka at magpahinga. Tandaan kung ano ang itinuro ko sa iyo at sanayin araw-araw. Huwag kang magloko, mataimtim na utos ni Long Shen.
Napakababa na ng mga kasanayan sa pag-unawa ni Wilde. Kung siya ay tamad din, kung gayon kahit ang isang banal na immortal ay hindi makapagtuturo sa kanya. Huwag kang mag-alala Kuya Long, magsasanay ako na parang nakasalalay dito ang buhay ko. Napuno ng excitement ngayon si Wilde. Pagkaalis ni Wilde, walang imik na tumingin si Long Chen sa walang bubong na silid. Anong sikreto lang ang nakatago sa katawan ni Wilde? Ang kamaong yun ay nagulat pa kay Long Chen. Kung ang mahabang kilay na eksperto sa blood condensation ay tinamaan nito, walang duda na mamamatay siya. Ngunit sa ngayon, 70% ng mga selula ni Wilde ay natutulog pa rin. Kung magising silang lahat, kahit si Long Chen ay makakaramdam ng matinding takot. Ngunit iniisip ang simple at tapat na katangian ni Wilde, umiling si Long Chen. Si Wilde ay kanyang kapatid, at kung mas malakas siya, mas mabuti. Hindi na kailangang mag-alala. Kumuha ng isang piraso ng papel, isinulat niya ang isang listahan ng 48 pangalan ng mga sangkap na panggamot. Star Fusing Pill, isang pangalawang tier na medicinal pill. Sa ngayon, wala akong paraan para pinuhin ang isang upper-grade second-tier medicinal pill. Mukhang kay Grandmaster Yun Chi lang ang mapupuntahan ko. Ngunit kailangan ko munang kolektahin ang lahat ng mga sangkap na panggamot. Ayon sa mga naaalala ni Long Chen, ang Star Fusing Pill ay dapat na kayang lutesin ang mga dayuhang espiritual na enerhiya sa loob ng katawan ni Chu Yao. Ngunit ito ay dapat na isang tableta sa itaas na grado. Ang kasalukuyang Long Chen's Pill Flame ay masyadong mahina, sa kabila ng kung gaano kalaki ang talento niya sa bagay na yon. Imposible para sa kanya na pinuhin ang isang high-grade second-tier pill na may tulad na pill flame. Kinabukasan, umalis si Long Chen sa kanyang bahay. Pagdating sa storeroom ng Alchemist Guild, ibinigay niya ang kanyang listahan. Ang wala sa inaasahan ni Long Chen ay ang lahat ng sangkap ay matatagpuan dito maliban sa isa sa mga pangunahing sangkap. Ang Star Fusing Grass. Ang Star Fusing Grass ay isang napakahalagang kayamanan. Ito ay isang bagay na maaaring magamit upang pinuhin ang maraming pangalawang antas ng mga table tasks, at sa katunayan, karamihan sa mga pangalawang antas ng mga table tasks ay talagang nangangailangan ito sa kanilang formula ng tableta, na ginagawa itong palaging kulang. Tumango si Long Chen. Isang sangkap na lang ang kulang ay mas mabuti na kaysa sa inaasahan ni Long Chen. Nangongolekta ng kanyang mga sangkap at umalis sa Alchemist Guild. Biglang nakakita si Long Chen ng isang figura. Isang bahagyang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang bibig. Ang nasa harap niya ay ang taong halos binugbog ni Long Chen, si Zhou Yaoyang. Ang mga martial artist ay talagang may matibay na puwersa sa buhay. Noong nakaraan, siya ay nabugbog ng husto, ngunit ngayon ay tila maayos na siya. Ang pamilya Zhou ay talagang handang gumastos ng pera para sa kanilang anak. Halos lahat ng buto ay nabali sa kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng paggastos ng malaking halaga ng gintong barya na siya ay hinayla pabalik mula sa mga pintuan ng impyerno. Ngunit kahit na sa mga mapagkukunang pinansyal ng pamilya Zhou, ang kanyang mga sugat ay napakalubha pa rin. Pumunta siya sa guild ngayon para humingi ng makapangyarihang recovery pills. Sa kasalukuyan, napakahina pa rin niya. Mula nang mabugbog siya, sa di malamang dahilan ay palagi siyang naghahalucinate sa kalagitnaan ng gabi. Hindi mabilang na mga demonyo ang seselat sa kanya, at ngayon ay hindi na siya nang ahas matulog nang patay ang mga ilaw. At isa pa, tuwing umaga ay nararamdaman niyang sumasakit ang kanyang kaluluwa na para bang tinutusok siya ng mga karayom, na nagpapasakit sa kanya na kaya niyang gamulong-gulong sa lupa. Ngunit ang mga alchemist ng guild ay hindi makahanap ng anumang dahilan para sa paghihirap na ito sa kabila ng pagsusuri sa kanya ng maraming beses. Napagpasyahan lamang nila na ito ay dahil sa isang kakulangan sa chi sa loob niya, kaya kailangan muna nilang ibalik ang kanyang katawan. Ngunit kahit lumipas ang kalahating buwan, hindi siya nag-improve kahit kaunti sa bagay na yon. Ang mga sintomas ay talagang lumala, at kahit na hindi siya makatulog,
makikita niya ang hindi mabilang na mga demonyo na humihingi ng kanyang buhay. At tungkol sa sakit sa kanyang kaluluwa sa umaga, ito ay hindi na mga karayom, ngunit isang naglalagablab na apoy na nagliliyab sa kanya. Na ginagawa itong napakasakit na nais niyang mamatay. Ang kasalukuyang Zhou Yaoyang ay sobrang payat, at ang kanyang kutis ay nagiging dilaw, isang malaking pagkakaiba sa kanyang dating tiwala at madaling sarili. Zhou Yaoyang, matagal na. Kumusta ka kamakailan? Ngumiti si Long Chen na parang binabasbasan siya at ikinulong ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Sa sandaling nakita ni Zhou Yaoyang si Long Chen, para siyang nakakita ng multo at ang kanyang mukha ay namutla. Long Chen, ikaw, kamusta? Hindi ka masyadong maganda, nakaka-uneasy talaga. Nag-aalala lang ako sayo. Paano ang mga demonyo sa gabi at ang kaluluwa ay iniihaw sa umaga? Tanong ni Long Chen. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol dyan? Baka, ikaw yun. Napuno ng alarma ang mga mata ni Zhou Yaoyang. Bigla niyang naalala ang medicinal pill na ipinakain sa kanya ni Long Chen matapos siyang bugbugin. Ayon sa Alchemist Guild, ito ay naging isang tableta para protektahan ang mga organo at ang epekto nito ay upang matiyak na hindi siya mamamatay ng ilang sandali sa kabila ng kanyang internal organ failure. Ngunit palaging nararamdaman ni Zhou Yaoyang na may mali sa pangyayaring iyon, at narinig niya ang mga salita ni Long Chen ngayon. Agad niyang hinala ang tabletang iyon. Long Chen, siguradong sayo ang mga maltong iyon. Ikaw na kasuklam-suklam na bastard. Mapait na naibulalas ni Zhou Yaoyang ang kanyang hinanakit. Iniisip ang sakit na pinagdadaanan niya nitong mga araw na ito, galit siyang sumigaw at sinumpa si Long Chen. Isang simpleng sampal ang damapos sa kanyang mukha. Hindi masyadong malakas ang puwersa sa likod nito at pinalipad lang siya nito. Kasuklam-suklam, you dare call me that? Gaano man ako kasuklam-suklam? Hindi man lang 100 sa kung gaano ka kasama. Sabihin mo sa akin, gaano karaming mga kasuklam-suklam na pamamaraan ang ginamit mo laban sa akin sa mga taon na ito. Bahagyang iwinagayway ni Long Chen ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, ikaw mismo ay hindi na maalala. Ang pagiging malupit ay palaging may kapalit. Ngayong mas malakas na ako, hindi ba ako dapat maghigante? Ang sampal sa kanyang mukha ay lubos na nagpatahimik kay Zhou Yaoyang. Sa kabila ng paggaling sa kanyang mga sugat sa mga araw na ito, hindi siya tumigil sa pagkuha ng impormasyon tungkol kay Long Chen. Ang katotohanang natalo ni Long Chen ang isang imperial na bodyguard ng prinsipe ng Grand Xia ay ganap na niyanig ang kabisera. Iyon ay isang tunay na eksperto sa blood condensation realm. Sa mga tuntunin ng lakas ng militar, si Zhou Yaoyang ay hindi nakatapat ni Long Chen. Sa mga tuntunin ng katayuan, si Long Chen ay isang dakilang field apprentice, at siya ay hindi gaanong maihahambing sa kanya. Hindi mapigilan ni Zhou Yaoyang na maghinala sa sinabi sa kanya ng mga alchemist sa guild. Dapat ay lubos na alam ng Alchemist Guild ang lahat ng pamamaraan ni Long Chen, kaya dapat ay napagaling nila siya. Sa halip, hinayaan nila siyang magdusa ng walang katapusang pagdurusa. Ngunit hindi niya alam na mali ang paghusga niya sa guild. Naglagay si Long Chen ng kaunting ghost-seeking liquid sa ibabaw ng medicinal pill. Maliban kay Grandmaster Yun Chi, walang ibang tao sa guild ang makakaalam nito. Malinaw, ang Savage Marquis ay walang paraan ng pag-imbita ng isang taong kasing engrande ni Yun Chi. Hayaan mo na lang siya, kahit isang prinsipe ay walang ganoong kakayahan. Long Chen, ano ang gusto mo para palayain ako? Nagigig si Zhou Yaoyang. Zhou Yaoyang, ano ang nangyari sa lahat ng iyong walang humpay na katapangan? Pinahirapan mo ako sa loob ng maraming taon pero hindi ako sumuko sa'yo. Ngayon, ang mga bagay ay lumingon lamang sa aking tabi sa maikling panahon. Kung gusto mong huminto ngayon, huli na ang lahat. Kailangang sundin ang mga patakaran ng laro, walang pakialam na sabi ni Long Chen. Saka siya tumalikod para umalis. Hindi mo talaga ako papakawalan. Kung gusto mong makatakas sa kaibuturan ng paghihirap, ito ay napakasimple.
Kunin mo ang iyong espada at hilahin ito sa iyong leeg. Masakit lang ito sa 1 segundo at pagkatapos ay malaya ka na. Huwag kang humingi ng tulong sa akin. Sa sobrang galit ni Zhou Yaoyang, nanginginig ang buong katawan. Nang siya ay pinagmumultuhan ng mga multo at ang kanyang kaluluwa ay nasunog, talagang gusto niyang gamitin ang kamatayan upang palayain ang kanyang sarili sa sakit. Ngunit sa sandaling lumipas ang sandaling iyon, bumalik siya sa pagiging normal na tao at puno ng pananabik sa buhay. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya magawang magpakamatay. Kung pipiliin niya ang buhay, ito ay paghihirap. Kung pipiliin niya ang kamatayan, hindi niya ito magagawa. Malapit nang bumagsak si Zhou Yaoyang. Wala siyang lakas ng loob na magpakamatay. Ngunit kung magpapatuloy ito ng ganito, mababaliw siya. Si Zhou Yaoyang ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at talagang lumuhod sa lupa. Long Chen, nakikiusap ako, inaamin ko ang pagkatalo. Ang puot ni Long Chen ay hindi na nag-aalab na kasing tindi ng dati. Ang kasalukuyang Long Chen ay mataas at malayo sa itaas ni Zhou Yaoyang, at wala na sila sa parehong antas. Hindi siya naglagay ng maliit na langgam sa loob ng kanyang mga mata. Si Long Chen ay hindi isang pari na gagantihan ng kabaitan ang puot. Ngunit sa pagtingin sa kahabag-habag na kalagayan ni Zhou Yaoyang, karamihan sa kanyang galit ay nawala. At perpekto rin ito dahil gustong marinig ni Long Chen ang ilang mga lihim mula sa kanya. Nang iabot niya ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang special na singsing, biglang napansin ng espiritual na lakas ni Long Chen na si Zhou Yaoyang ay lihim na nakakuyom ang kanyang mga kamao at napuno ng mapait na hinanakit. Tahimik na bamulong si Long Chen sa sarili bago siya malamig na ngumiti. Isang medicinal pill ang lumabas sa kanyang special ring, at direktang itinapon niya ito kay Zhou Yaoyang. Itong medicinal pill ay para sa iyo. Sana hindi ka magiging kaaway ko sa hinaharap, kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Umalis si Long Chen. Naghintay si Zhou Yaoyang hanggang sa malayo si Long Chen bago bumangon. Pagtingin sa malayong pigira, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Long Chen, kung hindi kita hahayaang mamatay sa isang kahabag-habag na kamatayan, hindi ako magiging Zhou Yaoyang. Hindi siya natatakot na lasonin siya ni Long Chen dahil maraming tao sa di kalayuan ang nakakita sa nangyari. Kung talagang namatay siya mula sa medicinal pill na ito, hindi makakatakas si Long Chen sa parusa. Kaya naman, buong kumpiyansa niyang nilunok ang gamot na tableta. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Zhou Yaoyang nang makitang nawala na ang kanyang mga takot sa gabi. At hindi na niya kailangang magdusa ang pakiramdam ng pag-aapoy ng kanyang kaluluwa tuwing umaga. Malamig niyang nguya sa loob. Long Chen, wait lang. Sa susunod na pagkilos ko, kikitil ko ang iyong buhay sa isang iglap. Sa oras na yon, ang taong magsisisi ay ikaw. Mahika, noong nakita ni Long Chen si Zhou Yaoyang na kinakain ito, nanunuya din siya. Napakasama mo talaga para mabuhay. I actually wanted to spare your life. But unfortunately, you're courting disaster. Kuya Long, naglalakad lang si Long Chen sa kalsada nang may biglang tumawag sa kanya. Lumingon siya para makitang mataba itong si Yu. Namangha siya nang makitang naabot na niya talaga ang ikatlong heaven stage ng chi condensation. Dahil sa kanyang cultivation, ang dating mataba niyang build ngayon ay tila matibay at malakas. Fatty, hindi ka masama. Naabot mo na ang ikatlong heaven stage ng chi condensation, ngumiti si Long Chen. Hehe, lahat ng ito ay dahil kay Kuya Long. Medyo nahihiyang sabi niya, Brother Long, iniisip ko lang na pumunta para bisitahin ka. Anong kailangan mo? No, it's just that since I've broken through to the third heaven stage, parang I should celebrate. Tingnan kung ano ang ginawa ni Shifeng. Hindi naman ako masyadong nakakahiya kung ikukumpara, diba? Sabi ni Matabang Yu. Sumulong siya sa blood condensation realm habang ikaw ay nasa ikatlong heaven stage ng chi condensation. Bakit kailangang magkaroon ng ilang engranding selebrasyon? Natatawang sabi ni Long Chen. Haha, hindi sila pareho.
Hindi man lang ako nakapag-cultivate noon, kaya ang selebrasyon sa pagkakataong ito ay tiyak na kapareho ng sa Shifang, seryosong sabi ni Fatty Yu. Well, kapag inimbitahan ako ng mga brothers ko na uminom, I can't possible sa no. Tara na. Oo, perpekto. Nag-order na ako ng handaan at ikaw lang ang kulang namin. Panipi Tuldok. Ang restaurant na si Yu na dinala sa kanya ay nasa katimugang bahagi ng lungsod. Bagamat hindi ito kasing sikat ng dinala sa kanila ni Shifang, hindi ito mas masahol pa. Nang pumasok si Long Chen, nakita niya na ang mataba na si Yu ay nagsabi ng totoo, Shifang, Shou Hao, at ang iba pa ay naroon na. Haha, dumating na si Kuya Long. Natawa din si Long Chen. Binati niya ang lahat, at pagkaupo niya ay inilabas na ang mga pagkain at inumin. Ngayon ay ipagdiwang ang aking pagsulong sa ikatlong heaven stage. Sa wakas ay nagawa ko na ang unang hakbang ng aking landas sa paglilinang. At isang magandang kinabukasan ang nabuksan sa aking harapan. Ang toast na ito ay para kay Long Chen. Malakas na pinuri siya ng lahat. Lahat sila ay mga tao na nagbago ang kapalaran dahil lamang kay Long Chen. Hindi rin tumayo si Long Chen sa seremonya at uminom ng isang malaking tasa ng alak ng sabay-sabay. Magkaibigan ang lahat, kaya hindi na kailangang pigilan ang sarili at lahat ay umiinom ng sagana. Maliban kay Shifang at Matabang Yu, ang iba pa sa kanila ay hindi pa nakakalampas sa unang heaven stage ng chi condensation. Mga kabayanihang espiritu na mayroon sila. Ngunit ang mataas na pagpapaubaya sa alkohol ay hindi nila ginawa. Pagkatapos lamang ng ilang tasa, maraming mga bibig ang hindi nabantayan. Brother Long, para kang isang martial god mula sa langit, isang walang kapantay na henyo sa mga tao. Lahat kami ay nagtataka kung anong uri ng babae ang babagay sa iyo, tanong ng isang tao sa tulong ng alak. Bago pa man makasagot si Long Chen, sinundan ni Shou Hao. Hehe, at least, isa itong prinsesa. Kung tungkol sa hitsura, ito ay dapat na isang kagandahan na may kakayahang maakit ang mga ibon at hayop, na tinatakpan ang buwan at pinapahiya ang mga bulaklak. At tungkol sa antas ng paglilinang, kahit ano yun, sa anumang kaso, walang nang ahas na mang-api si Kuya Long, kahit na ang prinsipe ng Grand Sia ay hindi isang taong kinatatakutan niya. Kaya hindi kailangang maging ganoon kalakas ang magiging asawa niya, haha. Tama, sa ating Phoenix Cry Empire, ang tanging pinakaangkop sa mga pamantayang iyon ay ang ikatlong prinsesa, sabi ni Matabang Yu, nagniningning ang mga mata. Nakita ko na ang pangatlong prinsesa noon, at bagaman maganda siya, nakakatakot ang ganoong ugali. Hindi kakayanin ng mga normal na tao. Buntong hininga ng iba. TCH, hindi pa kasi niya nakikilala si Kuya Long. Maging ang tigre ay magiging kuting sa harap ni Kuya Long. Hindi nagkaimik si Long Chen. Nang itaas nila ang paksa ng ikatlong prinsesa, lumitaw sa kanyang isipan ang magandang imahe ni Chu Yao. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Si Chu Yao ay talagang isang magiliw na pusong babae, ngunit upang maprotektahan ang kanyang sarili, kailangan niyang kumilos ng mayabang at bastos sa mundo. Sa pag-iisip tungkol sa oras na magkasama sila, isang mainit na pakiramdam ang pumupuno sa kanya. Kasabay nito, nakaramdam siya ng awkward sa loob. Hindi ba karapat-dapat kay Chu Yao ang pag-uusap tungkol sa mga bagay na tulad nito? Nasa kalagitnaan ng pag-iisip si Long Chen nang umalingaw ang malamig na tawa ng isang babae. Kayong mga mapangahas na magsasaka, talagang iniisip ninyo ang mga bagay na pinakabaliw. Ang pangatlong prinsesa ba ay kaya mong pag-usapan? Nagbago ang ekspresyon ng bawat isa nang marinig ang mga salitang iyon. Nagmura si Fatty Yu, anong idiot na babae yan? Umalis ka para kay daddy. Nang matapos siyang magsalita, isang mesa ang sumipol mula sa koridor, na humahampas sa kanila. Ngunit bigla itong tumigil sa kalagitnaan ng hangin. Hinawakan ito ni Long Chen, at sa isang pitik ng kanyang kamay, pinalipad niya ito pabalik. Kakalabas lang ng isang babae doon.
She had a disdainful expression and that table was cleared by her. Para talagang maghagis muna ng mesa para basagin sila at pagkatapos ay mag-walk out, napakataas na paraan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mesa na inihagis niya ay talagang dudurog sa kanya ng mahigit 10 beses ang lakas. Ang lakas lang ng unos na nilikha ng mesa ay nahihirapan siyang huminga. Masyadong mabilis ang nangyari, at huli na ang lahat para makaiwas siya. Kung matamaan siya nito, tiyak na may mga belang buto siya. Biglang nabasag ang mesa. Isang lalaking may peklat sa talam ang lumitaw sa mga mata ng lahat habang pinuprotektahan niya ang babae. Nang makita siya ng lahat, muling nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang makilala nila siya bilang personal na bodyguard ng prinsipe ng Grand Sia. Ang lalaking may peklat ay nagulat nang makita si Long Chen at pinaikit niya ang kanyang mga mata, sinabing, "Hindi ko akalain na makakatagpo ka muli ng ganoon kaaga." Bagamat nagawa niyang paghiwa-hiwalayan ang mesang yun, hindi niya nagawang ganap na masira ang puwersa. Isang mabigat na bakas ng paa ang naiwan sa sahig, na nagpapakita na mali niyang hinuhusgahan ang lakas ni Long Chen. Walang paraan. Ako ay isang binata kung tutuusin. Kailangang kumilos ng masigla at sumulong ng paunti-unti araw-araw. Hindi ko maihahambing sa isang taong kasing kahanga-hanga ng iyong sarili na itinanim na ang sarili at hindi na umusad. Ako, gayunpaman, mayroon pa ring mahabang landas upang maglakbay, walang pakialam niyang sabi. Nagdilim ang mukha ng lalaking may peklat, at sisigat pa sana siya ng may umalingaw-ngaw na boses. Haha, ilang araw na, pero si Kuya Long ay mabait pa rin gaya ng dati. Ang prinsipe ng Grand Sia na si Xia Changfeng ay dahan-daang lumakad na may parehong kaibig-ibig na nakangiting mukha na ginamit niya noon. Napangiti si Xia Changfeng, "It's just a misunderstanding. Hayaan mong ipakilala kita sa kapatid kong si Xia Baichi." Nalaglag ang panga ni Long Chen. Kaya talagang prinsesa ang lokong babaeng ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit sinabi sa kanya ni Grandmaster Yun Chi na mag-ingat sa kanyang paligid. HMPH, ngayon alam mo na kung gaano kalaki ang pagkakaiba natin. Ngumisi si Xia Baichi sa pagkabigla ni Long Chen. Umiling siya. Oo, magkaiba talaga kami. Kahit na nagsanay ako ng 10,000 taon, hindi ako may kukumpara sa isang tanga na katulad mo. Xia Baichi, napakagandang pangalan. Isa. Ikaw. Halos lumuwa ang mga mata niya ng apoy. Hindi lang si Xia Baichi, ngunit maging ang mga mata ni Xia Changfeng ay naging malamig saglit bago siyang umiti. Okay, ngayong magkakilala na ang lahat, iniisip ko kung ano ang pinag-uusapan mo noon para maging ganito kasigla. Si Fatty Yu at ang iba ay natural na medyo hindi komportable sa prinsipe ng Grand Sia dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang prinsipe, at ang pagkakaiba sa katayuan ay masyadong malaki. Hindi sila matigas ang ulo gaya ni Long Chen at walang lakas ng loob na magsabi ng anumang bagay sa kanya. Sandaling natahimik silang lahat. Ngumisi si Xia Baichi, narinig ko ang mga palaka na ito na iniinsulto ang ikatlong prinsesa at pinag-uusapan kung sino ang kanyang pakakasalan. Ngunit ang nakakatuwa ay walang nakakaalam na ang aking kapatid ay nagbigay na ng regalo sa Empress Dowager para mapanalunan ang ikatlong prinsesa. Para mapansin ng mga lalaking ito ang mapapangasawa ng aking kapatid, talagang nililigawan nila si kamatayan. Nagbago ang ekspresyon ni Long Chen sa balitang iyon. Malamig niyang tinanong si Xia Changfeng, "Totoo ba ito?" "Long Chen, kontrolin mo ang iyong ugali," babala ng lalaking may peklat. Hindi mahalaga. Ikinaway ni Xia Changfeng ang kanyang mga kamay sa lalaking may peklat. Ngumiti siya kay Long Chen, "Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Phoenix Cry Empire sa pagkakataong ito ay dahil inutusan ako ng aking ama na magpakasal sa ikatlong prinsesa. Dahil pumayag na ang Empress Dowager, dapat ay mabilis tayong makapagtakda ng petsa. Kung may oras si Kuya Long sa hinaharap, iniimbitahan kitang pumunta sa aking Grand Sia para sa piging ng kasalan." Sino ang nakakaalam kung sinasadya ito ni Xia Changfeng?
ngunit ang kanyang ekspresyon kay Long Chen ay isa sa isang nanalo na mukhang naaawa sa natalo, alam ba niya? Hindi mapigilan ni Long Chen na mag-alala kahit alam niyang sinasadya siya ni Xia Changfeng. Ngunit hindi pa rin mapigilan ang kanyang galit. Siguro kung ginagawa niya ito nang hindi alam ang katotohanan ay ayos lang. Ngunit alam ni Long Chen na mayroong pagsasabuatan sa paligid ni Chu Yao. Ang mga dayuhang espiritual na enerhiya sa loob niya ay mga binhi ng enerhiya na naghihintay na anihin. Lumilitaw na may dumating upang sa wakas ay anihin ang mga ito ngayong hinog na sila. Bagamat ang taong nagtakda sa kanila sa lugar ay hindi si Xia Changfeng, siya ang nakinabang dito, kaya tiyak na kalahok siya. Marami siyang dapat malaman na sekreto. Sa pag-iisip tungkol sa sarili niyang mga karanasan, iniisip niya kung may kinalaman ba ang sitwasyon niya kay Xia Changfeng. Talagang mataas ang posibilidad. Ang kanyang hangarin sa pagpatay ay kung ulo nang maisip niya ang mga sabuatan sa paligid niya at kay Chu Yao. Ngunit hindi pa ngayon ang oras para kumilos. Kailangan pa niyang magpakatatag. Ang dulo lang ng iceberg ang nabunyag sa kanya ngayon. Hindi pa rin niya kontrolado, kaya kailangan niyang magtiis. Sa pag-iingat nito, ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng kalmado. Nang makitang biglang nawala ang galit na ekspresyon ni Long Chen, bahagyang nanginig ang puso ni Xia Changfeng. Ang pag-iingat na naramdaman niya kay Long Chen ay tumaas, ang mga kaaway na kayang kontrolin ang kanilang mga damdamin ay ang tunay na nakakatakot. Kuya Xia, sa palagay ko hindi ka dapat mag-propose sa ikatlong prinsesa. Umiling si Long Chen. Ha, bakit? Napag-aralan ko ang mga lihim ng kapalaran. Nang gumawa ako ng ilang kalkulasyon para sa iyo, napagtanto kong ang pangalan ni Kuya Xia ay naglalaman ng salitang hangin, habang ang pangalan ng ikatlong prinsesa ay naglalaman ng salitang kagubatan. Sisirain ng hangin ang kagubatan, kaya hindi ito mabuti para sa ikatlong prinsesa. Pinagmamasdan ni Long Chen ang ekspresyon ni Xia Changfeng, dalawa. Haha, nakakatawa talaga si Kuya Long. Paano mabibigyan ng tunay na paniniwala ang ganoong bagay? Natatawang sabi ni Xia Changfeng. Ang mga mata ni Long Chen ay naging mas madilim. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang banal na kahulugan sa mga limitasyon nito, napansin niya na habang ang ekspresyon ni Xia Changfeng ay maaaring hindi nagbago habang nagsasalita siya, ang kanyang puso ay medyo tumalon. HMPH, napakaraming alam talaga ng bastos na ito. Hindi naman. Ang aking kakayahang magbasa ng mga mukha ay tiyak na nasa master level. Kuya Xia, marami kang apoy sa buhay mo, kaya nga tinawag kang Changfeng. Hinihiram ng apoy ang lakas ng hangin. Ang gayong apoy ay kumakalat sa libu-libong milya na wala nang makakahadlang parito. Tunay na magandang pangalan ito, puri ni Long Chen. Bahagyang ngumiti si Xia Changfeng, ngunit huminto din siya sandali, ang kanyang puso ay nagiging ligaw. Talaga bang may ganoong kakayahan si Long Chen? Ang kanyang pangalan ay talagang inspirasyon ng isang misteryosong tao na nagpaliwanag nito tulad ng ipinaliwanag ni Long Chen. Ang kanyang buhay ay sunog, at dahil lamang dito ay pinangalanan siya ng kanyang mga magulang na Changfeng. Bagamat nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon gaya ng dati, tumatalon ang kanyang puso at umaakyat ang kanyang dugo. Ang pagbabago sa kanyang paghinga ay hindi nakaligtas sa kamalayan ni Long Chen. Tumawa si Long Chen sa loob, hindi inaasahan na ang kanyang peking gawa ay talagang makakaapekto sa isang bagay. Pagpapatuloy niya, tungkol sa aming ikatlong prinsesa, ang kanyang pangalan ay naglalaman ng karakter na Yao. Fire-fated ka, pero may tubig ang pangalan niya. Higit sa lahat, ang kanyang pangalan ay mayroon ding karakter para sa hari, kaya hindi lamang ito ordinaryong tubig, kundi ang hari ng tubig, tatlo. Ang hangin at kagubatan ay nagtataboy sa isa't isa, habang ang tubig ay magpapapatay ng apoy. Hindi ka maaaring magpakasal sa isang taong may ganoong pangalan. At higit pa rito, ang kabisera ay napapalibutan ng tubig sa apat na panig. Kaya masyadong mapanganib para kay Kuya Xia.
Kung maglakas loob kang pakasalan ng ikatlong prinsesa, malamang na hindi ka mabubuhay ng sapat na katagalan upang lisanin ang Phoenix Cry Empire. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na isuko ang paniwala na ito. Ang mga babae ay parang damit, sa isang pirasong damit lang, malalagay mo sa panganib ang buhay mo. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Nagbago lahat ng ekspresyon ni Shifeng, matabayo, at iba pa. Binyantaan ba niya ang prinsipe? Tungkol naman sa kakayahan ni Long Chen na magbasa ng mga mukha. Kalahati ay naniniwala sila at kalahati ay nagdududa. Ngunit ngayon, ipinaliwanag ni Long Chen ang lahat ng ito ng napakalinaw at hindi nila maiwasang magtiwala dito. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Xia Changfeng ay hindi magandang tingnan. Dahil sa mga salita ni Long Chen, hindi siya komportable dahil wala siyang paraan para pabulaanan ang mga ito. Huwag mo kaming linlangin sa mga kasinungalingan mo. Sa tingin mo maaari mong lituhin ang isang prinsipe sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ilang parlor tricks? I think you're getting tired of living, galit na sigaw ng lalaking may peklat. Ang isang aso na hindi nakikinig ay talagang nangangahas na magsalita sa harap ng kanyang amo, nakasimangot si Long Chen. Sa umpisa pa lang, ramdam na niya ang layunin ng pagpatay sa taong may peklat. At ang hanggarang pagpatay na yon ay nagpalamig sa kanya hanggang sa kanyang mga buto. Nangangahulugan yon na ang lalaking may peklat ay nag-iisip kung paano siya papatayin. Siguradong hindi siya bibigyan ni Long Chen ng anumang mukha. Bastos, galit na sumigaw ang lalaking may peklat at sinuntok si Long Chen. Tumigil. Pinigilan ni Xia Changfeng ang lalaking may peklat na umatake. Bumalik na siya sa kanyang normal na estado sa oras na ito. At ngumiti siya kay Long Chen. Sino ang mag-aakala na si Kuya Long ay may ganoong katatawanan? Ang aking mga abot tanaw ay tunay na lumawak. Sa kasamaang palad, mayroon pa akong mga bagay na gagawin sa oras na ito, kaya mag-usap tayo sa ibang araw. Mahika. Inialis ni Xia Changfeng ang lalaking may peklat at si Xia Baichi, ngunit binigyan pa rin ni Xia Baichi si Long Chen ng galit na titig, ang kanyang mapanghamak na titig na tila itinuturing na si Long Chen ay isang piraso lamang ng karne. Pagkababa ng hagdan, walang awa na sinabi ng lalaking may peklat, kung hindi mo ako hinarangan, patay na si Long Chen ngayon. Ang Long Chen na ito ay tiyak na kailangang mamatay. Halos mawalan din ako ng kontrol sa sarili ko. Nakakadiri talaga ang bastos na yon. Ngunit may iba pang gamit si Long Chen sa ngayon. Kung namatay siya, makakaapekto ito sa aming mga plano. Hayaan siyang mabuhay ng ilang araw pa, buntong hininga ni Xia Changfeng. Kahit ang isang kalmado niya ay halos kumilos na para salakayin siya. Galit na galit talaga siya. Nag-utos si Master na talunin ko si Long Chen sa harap ng matandang bastard na yon na si Yun Chi. Kung papatayin mo siya noon, tiyak na magagalit ang matandang multo na yon, malamig na sabi ni Xia Baichi. Yung matandang tanga, taos puso man akong nagmamakaawa o sinubukan siyang akitin, hindi niya lang ako tutulungan. Sayang sa oras, tumingin si Xia Changfeng sa kanya at umiling. Sa simula, ang mga pagtatangka ni Master na akitin mo siya ay malamang na hindi gagana. Bakit? Umiling si Xia Changfeng at hindi sumagot. Bamantong hininga ang may peklat na lalaki sa tabi niya, dahil prinsesa, wala kang tamang ugali ng isang babae. Si Xia Baichi ay nagpadala ng isang sampal sa mukha ng taong may peklat, ngunit ngumiti lang siya ng walang pakialam, tila sanay na ito. Nang makaalis na sila, si Long Chen at ang iba pa ay nawalan din ng interes sa pag-inom. Pakiramdam ni Long Chen ay parang nauubos na ang oras para sa kanya. Habang papalapit siya sa katotohanan, mas naging mapanganib ito. Kapag nabunyag na ang buong katotohanan, kung wala siyang sapat na lakas, tiyak na mamamatay siya. Ngunit sa panimula ay walang sapat na oras. Kailangan niyang samantalahin ang bawat sandali upang linangin. Ang kaunting pagtaas lamang ng kapangyarihan ay magbibigay sa kanya ng mas malaking pagkakataong mabuhay.
Ngunit ang sitwasyon ni Chuyao ay napipilitan din sa kanya. Kinailangan niyang makipagkarera laban sa oras at lutesin ang kanyang usapin. Ikaw ba si Long Chen? Biglang, isang payat, nasa katanghaliang gulang na lalaki ang umakyat sa restaurant at binati si Long Chen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like, share and subscribe. Maraming salamat po.